Magandang araw mga ka-healthy! Welcome sa isa na namang episode ng Healthy para Happy, ang programang nagbibigay kaalaman para mapanatiling nating malusog, ligtas at masaya ang bawat isa milenyo. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang karaniwang sakit pero kadalasang minamaliit, ang pneumonia. Ano ang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga na nagdudulot ng pamamaga ng air sacs o mga maliliit na sisidlan ng hangin. Dahil dito, maaari itong mapuno ng laman, uhog o nana at magdudulot ng hirap sa paghinga. Maaaring sanhi ito ng bacteria, virus o fungi. At kahit sino ay maaaring magkaroon ito, bata, matanda at maging malalakas ang katawan. Para mas malaman pa natin kung ano nga ba ang pneumonia, alamin natin mismo mula kay Dr. Nujum mula sa City Health Office of Isabela City kung ano nga ba ito. Assalamualaikum warahmatullah. Good morning sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Rural Health Physician ng RHU North or City Health Office ng Isabela City. Nandito po tayo ngayon para talakayin natin ang isang sakit na sinasabi o tinatawag na pneumonia. Ano po ba yung pneumonia? Ang pneumonia ay isang uri ng sakit na dala ng isang mikrobyo na tinatawag na Streptococcus pneumoniae. Nakukuha o nahahawaan ang isang tao kapag may ibang tao na meron pong dalang pneumonia na rin o sakit na pneumonia. Sa pagbahing o sa pag-ubo po sa harap ng isang tao, doon po nakukuha o nahahawaan yung iba. Nadadala po ito ng hangin sa pamamagitan ng pagbahing ng ibang tao. Pag ang isang tao ay kulang sa resistensya o mahina po ang resistensya niya, ang katawan niya, doon na po ay pagod siya o may sakit siya na iba, parang kulang po sa nutrition. Pag meron po mga taong may sakit din sa kanyang paligid. Ang pneumonia po ay galing sa bacteria. Hindi po to galing sa virus o sa fungus o fungi. Ano po ang mga pangunahing sintomas na dapat bantayan ng mga tao? Ang sintomas ng pneumonia po, ito po ay ubo, lagnat, meron din pong sakit ng ulo o talagang hirap sa paghinga pag ito po ay malala na. Ano po ba yung mga dapat bantayan ng tao sa sakit na pneumonia? Ang sakit na pneumonia, ang talagang binabantayan ay ang hirap na paghinga kasi sa dami ng plema sa likod, nahihirapan ang tao, dyan na matanda o di kaya bata, sa paghinga. Hindi na po makapasok ng maayos yung hangin sa loob ng baga niya. Kaya sa pag-ubo niya, lumalapot din po ang mga plema, hirap na rin pong lumabas yung plema at hirap na rin pong pumasok yung hangin. Bantayan natin ang mga kasama natin o ang ating pasyente kung sakaling hirap na huminga. Diyan po natin dapat talagang pagtuunan ng pansin at kailangan na talagang dalhin sa doktor. Hindi pa po dumarating yung hirap huminga ang bata o ang pasyente, kailangan pong ipasuri na po natin ang pasyente natin pag meron na po siyang ubo. Sa umpisa pa lang po ng pagdating ng ubo, kailangan pong ipasuri na po natin ang ating pasyente. Hindi na po natin hihintayin na hindi na po makahinga o hirap na po huminga ang pasyente natin. Huwag na rin po nating hintayin na magkakaroon pa po siya ng lagnat. Sa ubo pa lang po, pa-check up na po natin ang ating pasyente. Paano po dinediagnose ang pneumonia? X-ray lang po ba o may ibang pang test? Ano po ba yung ginagawa natin pag sine-check up natin ang pasyente? Kailangan po bang i-X-ray ang pasyente? O kailangan lang po ng matignan siya ng doktor? Lahat po ng mga yon ay kailangan po sa pasyente. Kailangan pong ma-check up siya para makita po, matignan, masuri ng mabuti ng doktor kung meron po talaga siyang pneumonia o meron po siyang ibang sakit na dala. Pwede rin po nating ipasuri o ipa-X-ray ang pasyente. Pero hindi po yun ang main na objective natin o panghuling diagnosis o confirmatory diagnosis natin.
tama na po o sapat na po ang masuri po siya ng doktor. Sino po ang mas at risk? Bata, seniors, may comorbidities? Sino-sino po ba ang mga merong at risk po na mahawaan nitong sakit na pneumonia? Yung mga bata ay high risk po yan o di kaya ay madali po silang mahawaan ng pneumonia kasi mababa pa po yung resistensya ng kanilang katawan. Ang mga matatanda ay ganun din po kasi habang tumatanda, bumababa na rin po ang resistensya ng katawan. Lalo na ang mga may sakit tulad ng mga cancer o di kaya iba't ibang sakit na dala ng mga malubha o di kaya matagal na sakit. Yun po ay madali rin po ang mahawaan ng sakit na pneumonia. Tulad ng mga bedridden o di kaya yung mga nakaratay na may sakit o tao kahit walang sakit, basta nakaratay na hindi na siya aktibong gumagalaw, madali rin po siyang mahawaan, madali rin po siyang makapitan ng sakit. Kaya ina-advise po ng mga doktor ang mga taong nakahiga lang palagi o di kaya sinasabi nila stagnant lifestyle, ina-advise po ng mga doktor na sana kumilos po at mag-exercise. Sa lahat po, ati pong minumungkahi ang bawat isa. Kung meron po silang ubo, magpa-check up na po tayo sa ating malapit na health center. Kasi ang pneumonia po, hindi po to basta-basta. Pwede po tong nakakamatay po ang sakit na pneumonia. Kaya delikado po to sa mga mabababa ang resistensya tulad ng mga bata, tulad ng sinabi natin, at saka yung mga matatanda. Hindi po basta-basta ang sakit na pneumonia. Pwede po tong diretso sa emergency kasi hindi po makahinga yung pasyente. Minumungkahi rin natin ang bawat isa na palakasin ang baga nila. Isa na po dyan ang mag-exercise. Paano po ba yung exercise? Kahit anong klase ng exercise ay pwede po. Para po lamang lumakas ang katawan ng bawat isa. Pag-inom po ng vitamins ay isa rin po. Ang pag-exercise ng baga, meron din po yan. Pwede po natin gawin ang pag-exercise ng baga, pwede po tayong lumapit sa ating mga health staff o di kaya sa health center para maabisuhan po tayo o ma-advisean kung paano po yung mga lung exercise. Dapat din po nating alagaan yung baga natin. Isa na din po dyan ang iwasan natin yung manigarilyo. Ang paninigarilyo po ay nagdadala po ng maraming sakit sa katawan, lalong-lalo na po sa baga. Hindi lang po ang mga naninigarilyo ang nagkakaroon ng mahinang baga o di kaya madaling mahawaan na sakit, pati na rin po yung mga nasa paligid na nakakahagap o nakakasinghot ng mga usok ng mga naninigarilyo. Kaya po yung ating mamamayan ay talagang hinihikayat natin na sana paigtingin ang huwag ng manigarilyo sa komunidad. Sa bawat laban natin sa mga sakit tulad ng pneumonia, kasama natin ang pamahalang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Joliet Robin Hataman. Sa pamamagitan ng City Health Office headed by Dr. Maureen Ismail VI, patuloy ang pagbibigay ng libreng check-up, health education, vaccination programs at agarang tulong lalo na sa mga high-risk na sektor. Sa panahon ngayon, hindi biro ang pneumonia. Isang simpleng ubo o sipon ang maaaring mauwi sa malalang impeksyon kung hindi natin siseryosohin. Pero tandaan, hindi tayo nag-iisa sa pagprotekta ng ating kalusugan. Dito sa Healthy para Happy, lagi naming paalala kapag mas healthy ang bawat Isabelenyo, mas masaya ang buong komunidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mag-ingat lagi, manatiling alerto at alagaan ang inyong baga at buong katawan. Hanggang sa susunod na episode! Healthy para happy.